Good day, everyone. We are Group 2 and we're going to present our topic. But before we start, we shall proceed on the next slide. According to this slide, creativity is ability to come up with a new and original idea and turn them into reality. It involves thinking in a fresh way, finding unique connections, and solving problems differently. It includes both idea process and act of something new. For the next slide, imagination. According to this, imagination is ability to form a mental images or ideas of things not present or real. According to Shepard, explained that imagination helps us to understand and to feel meaning behind art, allowing us to connect emotionally with what we see. And for the fourth slide, and that is expression, is the act of showing thoughts and emotion or ideas through art. According to Haig, it includes all the types of conscious feelings. It is intellectual, emotional, or imaginative that artists share through their work to communicate the inner world or social views. Ang art universal daw po ay may kakayahang maunawaan at pahalagahan ng mga tao sa anumang panig ng mundo at sa anumang panahon. Ito daw po ay walang limitado sa ating kultura o panahon. The following are some example of what we call oldie but goodie. Iliad at Odyssey ni Homer. Sinaunang epikong Griego na tumatalakay sa kabayanihan, digmaan at paglalakbay. Mga akda ni Jose Rizal, tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na sumasalamin sa pakikibakan ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo. Ibong Adarna ni Jose de la Cruz, isang makatang kwento tungkol sa isang mahiwagang ibon at mga pagsubok ng tatlong prinsipe. Lorante at Laura ni Francisco Balagtas, isang obra maestra ng panitikang Pilipino na sumasalamin sa pag-ibig, digmaan at kabayanihan. Mga salmo o psalms, mga tula at awit sa Biblia na nagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, tuwa, lungkot at pag-asang damdaming damadama pa rin ng tao ngayon. Kaya masasabi natin, ang sining ay hindi kalikasan mismo, kundi paglalarawan o interpretasyon ng kalikasan ayon sa tao. Ang salitang art ay galing sa ugat na salitang Aryan, na R-O-A-R. Ang ibig sabihin ay pagsamahin o pagtutuwid. Sa Latin, ito ay naging ars o artem, na ang ibig sabihin ay gawa ng sining, praktikal na kasanayan o isang hanap buhay o likhang kamay. Ibig sabihin, mula pa sa pinagmulan nito, ang art o sining ay may kaugnay sa paggawa, pagsama-sama at paglikha ng isang bagay gamit ang talino at talento ng tao. Assumptions of art. Art is cultural. Since time immemorial, art and culture go hand in hand, with one influencing the other. According to John Nieto, one of America's most dynamic contemporary artists, art and culture at their very core serve as some of the most significant, dynamic participation, social influences of human behavior and interaction. Para sa akin, totoo talaga na ang sining ay bahagi ng kultura. Mula pa noong unang panahon, magkasabay na ang pag-unlad ng sining at kultura. Parang magkaakibat sila. Kapag may pagbabago sa kultura ng isang lipunan, nakikita rin yan sa sining nila. Tulad ng sa sayaw, sa musika at pagpipinta, o kaya sa arkitektura. Sabi nga ni John Nieto, isang kilalang artist, malaki ang epekto ng sining at kultura sa paghubog ng pag-uugali at pakikitungo ng mga tao. Sa madaling salita, ang sining ay hindi lang para sa kagandahan o aliw. Ito rin po ay para maipakita ang pagkatao o kwento ng pinanggalingan ng isang grupo. When put together, they have the ability to generate empathy, stir up dialogue, induce reflection, and charter new relationships and ideas. 2017, it can be observed that art and culture serve as the part of the base for shaping the values people have, some of which include a sense of community or belonging, affiliation, self-acceptance, creativity, self-respect, equality, unity, nature, and freedom. Kapag pinagsama po talaga ang sining at kultura, ang lakas ng epekto nito sa atin bilang mga tao, na kapag
Pukaw po ito sila ng damdamin, napapaisip tayo. Minsan nagkakaroon pa tayo ng bukas na usapan o palitan ng idea. Dahil dito malaking bahagi sila sa paghubog ng mga pinapahalaga natin sa buhay. Halimbawa na lang, natututo tayong mahalin ang pagiging bahagi ng isang komunidad, matanggap ang sarili, maging malikain, igalang ang sarili at ang iba pa. Pahalagaan ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa kalikasan at higit sa lahat ang kalayaan. Kaya masasabi talaga natin ang mga sining at kultura ay hindi lang palamuti sa buhay, kundi mahalagang gabay sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan at namumuhay. Art involves experience. Artists most of the time would like to immortalize the memory they have, or maybe the emotion they felt during a certain episode of their life. It could be the exact image of a person or a place, or other cases, a symbol of the experience they have. It could also be something that symbolizes the history of one country. Para sa mga artist, ang sining ay isang paraan para maipakita o maipresenta ang mga karanasan nila, yung mga alaala, damdamin o mahalagang yugto ng buhay nila. Minsan gumuguhit sila ng tao o lugar na naging bahagi ng kwento nila, o kaya naman gumagawa sila ng simbolo na kumakatawan sa naramdaman nila noon. Sa iba pang pagkakataon, ang likhang sining nila ay nagiging representasyon ng kasaysayan ng isang bansa. Kaya masasabi natin, ang sining ay may malalim na koneksyon sa karanasan ng isang tao o ng isang bayan. Art as expression. Art, as most believe, is a form of expression, and most of the time expression of feelings of a person or a collective group of people. It can also be said that art is expression of a person's desired thoughts and situations. Para sa akin, ang sining ay isang paraan ng papahayag. Karamihan ay naniniwala na dito na ipapakita ang damdamin ng isang tao o ng isang grupo. Bukod sa damdamin na ipapahayag din dito ang mga iniisip, kagustuhan at putob ng isang tao. Kaya mahalaga ang sining dahil nakakatulong ito para maipakita natin ang ating sarili. In Leo Tolstoy's view, art is the communication of feelings from artist to viewer. Through certain external signs, artists, who are people inspired by emotional experiences, use their skill with words, paint, music, movement, etc. to embody their emotion in a work of art with a view to simulating the same emotion in an audience. Ayon kay Leo Tolstoy, ang sine ay isang paraan ng makipag-ugnayan ng damdamin mula sa artist patungo sa tumitingin o tagapakinig. Ginagamit ng mga artist ang mga kanilang talento sa pagsusulat, pagpipinta, musika, sayaw at iba pa para mailagay o maipakita ang nararamdaman nila sa isang likhang sine. Famous sculptures David by Michelangelo. A masterpiece of Renaissance art, this marble statue represents the biblical hero David. It is admired for its detailed anatomy and emotional expression located in Florence, Italy. Ang David ni Michelangelo ay isa sa pinakmakilalang istruktura sa buong mundo. Ginagawa ito mula sa marble at tinuturing na obra maestra ng sining na panahon ng Renaissance. Ipinapakita nito si David ay isang bayani mula sa Biblia. Hinahangaan ang istruktura dahil sa napakadetalyeng katawan nito at sa damdamin na ipapakita sa mukha ni David. Famous sculptures. The Tinker by Auguste Rodin, a bronze sculpture showing a man deep in thought, often seen as a syllable of philosophy and contemplation. It has a display in various locations with the original in the Rodin Museum, Paris. Ang The Tinker na nilikha ni Auguste Rodin ay isang bantog na istruktura na gawa sa bronze. Ipinapakita nito ang isang lalaking malalim ang pag-iisip. Kaya madalas itong inuturing bilang simbolo ng filosofiya at pagninilay. Makikita ang orihinal na istruktura sa Rodin Museum sa Paris, France, pero may mga kopya nito sa iba't ibang lugar sa mundo. Before we end this lesson, what is literature? Literature is a body of written works, particularly considered as artistic or intellectual value, and distinguished by the use of language, style, expression to convey ideas, emotions,
and stories across various genres, such as poetry, prose, and drama. And there are two famous literature, and that is Romeo and Juliet is a tragic of young lovers from rival families whose secret romance ends in sorrow. According to and Don Quixote follows a man who believes he's a knight, showing the clash between fantasy and reality with his comical adventures. Before we end this topic, thank you for listening.